Yan, magandang umaga po sa lahat. Palakpakan nga po natin ang ating Panginoon. Amen. Sige po, palakpakan po natin ang Panginoon. May lalakas pa po ba dyan? Amen. Bakit hindi nung umpisa pa lang, nilakasan nyo na? Ang Panginoon deserve ang highest praises and glory. Amen? Muli po, palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Praise the Lord! Amen, amen. Praise God. Alam niyo po, ang topic po for the whole month ay about sa standing firm amidst socio-cultural challenges. Ngayon po ay nasa ikalimang linggo tayo. Yung first week po, pinag-usapan natin moral relativism. At yung second po, yung kabanalan ng kasal. Kaya pinag-usapan natin yung about marriage. Pinag-usapan rin natin yung kasarian at gawaing sexual. At gayon din, last week, pinag-usapan naman natin yung paggamit ng social media. Nung sinabi po sa akin na ako daw po yung magme-message for this week, napaisip ako, ano ba yung iba pang mga social, cultural challenges na kinakaharap ngayon? At alam niyo po, during that time, pinaalala sa akin ng Panginoon kung ano yung karaniwang kinakaharap natin, which is anxiety and depression. Sino po dyan ang nakaranas na ng anxiety and depression? Ay, wala. Praise God, no? Praise God, yung mga nandito po ay laging masaya. Pero mamaya, maalaman natin at tignan po natin kasi minsan hindi tayo aware din. Sinabi po, kapag daw po ang anxiety, kapag yung sister, masaya, ansayate. Hindi, joke lang. Okay, ang sabi po, ang anxiety daw ay is a state of excessive worry, fear or nervousness about the future or things beyond our control. So, ibig sabihin, yung mga bagay na hindi mo alam yung mangyayari, yung masyado ka nag-worry. Hala, anong kakainin namin? Wala akong trabaho o kaya kulang na, puro utang kami. Paano na bukas? Ayan, ganyan po yung mangyayari. It is that restless heart worrying about what tomorrow may bring. So sobrang anxious mo sa mga bagay-bagay, kaya po nag-overthink. Kaya tignan niyo yung picture, di ba? Parang, hala, ganito, ganyan. At ang depression naman po is a persistent feeling of sadness, hopelessness, or emptiness that drains joy and energy from life. So ibig sabihin po, yung depression naman po is talagang sobrang lungkot mo. Yan. Mga year 2013, 2012, nauso po yung tinatawag na emo, yung lahat nakaganon. Nandito ba ang aking kaibigan na si Veronica? Ay, wala. Okay, siya po yung nakaganon rin dati eh. Siguro pinagsisisihan niya na. So, is that heavy darkness, that voice that says, there's no more hope, you're worthless, just give up. So, ngayon po, tanungin ko po, no? So, itong depression daw, ito ay sobrang bigat na parang gusto ko nang bumitaw. Ayan. Ngayon po, tatanungin ko po uli ha. Sino po dito ang nakaranas na ng depression or anxiety? Ayan, sige. Praise God. At may onte. Yan, onti lang. Yan, sige po. Kung hindi pa, praise God. At nakakatuwa po. Dahil sabi po, 1 out of 8 people globally live with a mental disorder. Noon po, hindi pa masyado na pag-uusapan itong anxiety and depression. Pero itong depression and anxiety disorders ay very common, 5% of adults suffering depression. At alam nyo po, from 9.6%
noong 2013, nag-escalate siya to 20.9%. At alam niyo po, ito is kasagsagan ng COVID. Sobrang daming naging anxious kasi ang daming natanggalan ng trabaho. Ang daming na-depress. Lalo na daw, meron akong kaibigan na siya ay extrovert. Dahil nasa loob lang ng bahay, talagang parang hindi siya makagalaw. Parang naano daw siya, tawag dito, yung nasasakal daw, di daw siya makahinga. And depression and anxiety are particularly acute among Filipino youth aged 15 to 24. Alam niyo po kung bakit unti lang ang nagtataasan ng kamay? Kasi nahihiya. Nahihiyang sabihin na naka-experience or natatakot malaman ng kanilang pamilya na nakaka-experience nun. At alam niyo po, as per World Health Organization, 720,000 people die by suicide each year. And 70% to 80% is caused by depression and anxiety. Nagugulat na lang tayo, may magpapakamatay na dahil depressed. Akala natin ang saya-saya, okay lang. At alam niyo po ba, ang taong nasa harapan niyo ay nagtangkaring magpakamatay nung bata. Ang ginawa ko po, yung belt ko po, nilagay ko dito. Tapos po, nandun kami sa yung bahay po namin, may double deck yung namin. So, ibig sabihin, nakaupo lang ako. Nakaupo, tapos nilagay ko, tapos ginaganon ko. Kasi feeling ko, ewan ko ba, ang arte ko rin yata talaga nung bata po. Hanggang ngayon pala. So, sabi ko, gusto ko nang mamatay. Ay, sagit lang, masakit. So, ang ginawa ko, ginamit ko yung tawag dito, yung kumot. Para medyo mas okay. Trinay ko. Tapos, mahirap pala. Sige, inalis ko na. Alam niyo pa, nangyari noon, nagkaroon ako ng parang namuo yung mga dugo sa mukha ko noon. At hindi po alam, yun po ay kakapanganak pa lang kay Marga. Kaya pumunta kami doon sa bahay ni na Teacher Grace para puntahan si Marga. Nakita nila na may mga ganun nakabuo-buo. Hindi po nila alam na nagtangka na pala ako magpakamatay noon. Pero masakit, kaya hindi ko po tinuloy. Kaya sa mga magtataka magpakamatay, wag. Masakit. Okay. Kaya po, ang pag-uusapan po natin ngayon ay pinamagatang When Life Gives You Tangerines. Sino po may alam nito? Ay, parang wala rin. Alam niyo po ba to? Sino nakapanood na nito? Ayan po, para alam niyo. Sino na nakapanood nito? Ay, yung mga hindi pa, mga panoorin niyo daw po. When Life Gives You Tangerines. Pero tignan po natin kung tungkol saan po ba ito, bakit po naisama po dyan, iyan. So, tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito at tunay nga na dakila at tapat ka sa aming mga buhay. Lord, maraming salamat dahil sinabi mo that you are our way maker, promise keeper, miracle worker. And whatever we are facing right now, whatever circumstances we are facing right now, we believe, Lord God, na ikaw ay aming kasama. At kaya, Panginoon, kami po ay lumalapit sa iyo. Ikaw po ang siyang mangusap sa amin. Open our ears, open our hearts, open our eyes, open our minds, O God, as we listen to your word. Ikaw ang mangusap sa bawat isang nandirito. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Alam niyo po, even in the Bible, meron rin po tangkang magpakamatay. Alam niyo po ba kung bakit? Dahil pagod na siya. Ito po ay si Elijah. Sige lang. Very powerful yan Prophet yan Paano nagtangka magpakamatay yan? Sabi po sa 1 Kings,
Yan po, 19:4 po yan. But he himself went a day's journey into the wilderness and came and sat down under a broom tree. And he prayed that he might die and said, "It is enough. Now, Lord, take my life, for I am no better than my fathers." Sobrang pagod niya. Ibig sabihin pala, hindi lang ngayon uso ang depression at suicide. Uso na rin pala yun, noon pa. And take note, ito po ay isang dakilang propeta. So walang excuse. At alam niyo po ba, kung siya ay nais niya ng mamatay sa sobrang pagod, sobrang lungkot, meron rin po mismong nagpakamatay. At yon ang pag-usapan natin. Sino po yon? Si Judas. Matthew 26:14-16, then one of the 12 called Judas Iscariot went to the chief priest and said, "What are you willing to give me if I deliver him, which means Jesus, to you?" And they counted out to him 30 pieces of silver. So from that time, he sought opportunity to betray him. Alam niyo po, si Judas ay nais ibenta o ibetray. Ibetray. At sabi po sa Exodus 21:32, ang cost daw po ng 30 silver coins ay cost for a piece of slave. At alam niyo po, si Judas is very known as the treasurer of their group, but he is not honest. Sabi po sa John 12:6, siya po ay nagnanakaw mismo kapag wala pong nakakaalam. And Judas' betrayal was not a sudden act. It was the fruit of a heart already compromised. Small sins, katulad po ng pagsisinungaling, greed, secret compromises open the door to greater sin. Minsan po, unti-unti yung kasalanan, maliit lang naman hanggang nag-accumulate na and you can no longer hold into it. Ano po nangyayari? Nahihirapan ka. Alam niyo po, si Judas has different intention. Kasi akala niya, dahil nga po siya ay isang treasurer at gusto niyang maging mighty, akala niya si Jesus mismo ay magiging hari. As in king talaga that would kick out Romans and set up a mighty kingdom. Akala niya si Jesus, now who's creating miracles, will be a king. Like, talagang yung king na may trono. He thought na dahil magiging hari si Jesus, siya rin ay magiging mighty. At alam niyo po ba, nung nag-enter si Jesus sa Jerusalem, yung araw ng palaspas, di ba? Ginagawa natin. Yung araw ng palaspas, sineselebrate natin. Nung nag-enter si Jesus sa Jerusalem na lahat ay nag-cheer, lahat inilalatag ang kanilang damit, ang mga dahon, ang mga palm leaves. Sabi niya, naku, malapit na maging hari talaga to. Pero alam niyo po, na-disappoint siya kasi instead of claiming the throne, ang ginawa niya, naghugas siya ng paa. Napakababang bagay. Instead na mag-gather ng army, sinasabi niya, mahalin mo ang iyong kaaway. Instead of saying victories, ang sinasabi niya, siya ay mamamatay. Na-disappoint, unti-unti, si Judas, akala ni Judas, yung kanyang sineserve na master ay magiging hari, pero bakit parang kakaiba? Kaya ang ginawa niya po,
binetray niya si Jesus. Sabi dito, and while he was still speaking, sabi po sa Matthew 26:47-50, behold, Judas, one of the 12, with a great multitude with swords and clubs, came from the chief priests and elders of the people. Now, his betrayer had given them a sign. Kasi po, mahirap, mali ang makuha. Kasi may kasama si Jesus eh. So, to identify kung sino ang may kasalanan, kailangan pong ituro. Sabi ni Judas, whomever I kiss, he is the one, seize him. Immediately, he went up to Jesus and said, greetings, Rabbi, and kiss him. Ano po sabi ni Jesus? Friend, why have you come? Then they came and laid hands on Jesus and took him. Alam niyo po ba, ang ginawa ni Judas ay hinalikan niya si Jesus. It is a symbolism of intimate friendship. Ang ibig sabihin po nito ay, I honor you or I care for you. Pero yung ginawa mismo ni Judas, hinalikan niya bilang pagbetray. Instead of I care, it means violence. You know what he can do is just to point, this is that person, pero hindi niya po ginawa. Ano pong ginawa niya? Hinalikan. At yung point na yon ay ang pagbetray niya na sa Panginoon. Pero alam niyo po, ang tawag ni Jesus, even though na alam niya na ibebetray siya, ang sabi po niya, friend. Ibig sabihin po, walang hatred, walang kung ano man. Imagine niyo po, a person that you handpicked to be your disciple, a person whom with you for 3 years, a person na nakita mo yung mga ginawa niya, and the person whom considered you as a friend ay magbebetray sa'yo. And alam niyo po, sometimes the deepest wound does not come from stranger. It comes from the person who is close with you. Minsan, di ba, parang ang sakit-sakit kapag someone betrayed you. Your best friend, your boyfriend, girlfriend, asawa, or pamilya mismo. Anong nangyayari? Talagang talagang masakit and ang hirap because that person whom you trusted ay hindi mo aasahang ginawa sa iyan. Amen? Pakitanong po sa katabi niyo, gising ka pa? Mga 1 hour lang to. Well, sa 27:3-5, sabi po doon, then Judas, his betrayer, seeing that he had been condemned, was remorseful and brought back the 30 pieces of silver to the chief priests and elders. Sabi niya, I have sinned by betraying innocent blood. Ano po sabi ng mga priest? And what is that to us? You see to it. Tapos tinapon ng pieces of silver in the temple at ang ginawa niya ay nagbigte. Nagbigte po. Ayan, nawala. Nagbigti po si Judas. Alam niyo po kung bakit? Kasi akala po ni Judas, nung binetray niya si Jesus ay lalaban. Akala niya, si Jesus, tatawagin niya ang libo-libong mga anghel at kakalabanin sila. Akala niya, si Jesus gagawa ng miracle and turn those people as His soldiers. Pero akala niya yun. That is His plan. Kaya sabi niya, okay, sige, kahit pang slave lang to, akin na to.
Kasi akala niya, ang plano niya ay kapag hinuli itong taong ito, makikita nila na siya ay hari. Pero hindi po yun hindi ganun nangyari yung plan. Dali-dali siya tumakbo, binalik yung pera niya. Ano po nangyari? Nagkaroon siya ng guilt. Hindi nasunod yung plan. Na-depress siya. Kasi yung ine-expect niya, hindi nangyari. Ang kasalanan, ang unti-unting kasalanan na nabuo, dahil doon sa pagnanakaw niya lang yon, nagkaroon pa siya ng desire na magkaroon ng mas marami pa. At dahil doon sa pag-desire niya sa mas marami pa, ang nangyari, nagkaroon siya ng betrayal issue. At after noon, nagkaroon siya ng guilt. After noon, nagkaroon siya ng guilt, na-depress siya. At dahil na-depress siya, nagpakamatay siya. He was so remorseful that he hung himself. Ito po ang istorya ni Judas. Minsan po, hindi natin napag-uusapan dahil bakit natin pag-uusapan ang buhay ng nagbetray. But this is something that we can talk to see the difference and how we will face if time comes. Yung gantong situation. So let's see some points to get out from this situation. Let's start with letter H. Honest reflection on our struggles. Alam niyo po, ang kailangan po nating gawin ay alamin natin, maging honest tayo sa nararanasan natin. Sometimes po kasi, ayaw nating harapin. Natatakot tayo, nahihiya tayo. Baka ganito ang sabihin nila, baka ganito ang gawin sa akin. Sabi po sa John 12:5-6, why was this fragrant oil not sold for 300 denarii and given to the poor? This he said, not that he cared for the poor, but because he was a thief and had the money bags and he used to take what put in it. So makikita po natin na mismo po si Judas po ay talagang unti-unti ay nagnanakaw siya. So siya po talaga ay may issue. Judas struggled with greed and discontent. Hindi siya nagiging kontento kung ano yung meron siya. At dahil po doon, hindi maalis-alis ito sa kanya. Who among us is sometimes suffering from tinatawag na common sin? Yan po. Natanong ko sa kanila, ano ba yung common sin? Nagiging natural na sa atin. Nagagawa natin, hingi tayo ng sorry, gagawin uli natin, hingi uli sorry, gagawin uli natin, hingi sorry. So nagiging common na yung kasalanan na yon sa atin. So maaari po tayo, may mga ganyan pong mga situation. And depression often starts when we ignore small compromises or bottle up our emotions. So ang nangyayari po, ikinukulong natin ang mga issues natin sa isang bote at hayaan na lang na sumabog na lang. Bigla. Alam niyo po, nung college po ako, dahil po ako po ay isang social climber, gusto ko po ng cellphone. Tapos yung cellphone na yung, di ba, uso pa yung gano'n, yung ang tawag yung flip-top, basta yun. So, dahil social climber ako, gusto ko ng magandang cellphone. May nagbenta. Mura lang. Sabi ko sa mama ko, Ma, bili tayo mura lang. Tapos kawawa naman to, nagpupulis siya. So sinabi ng kaibigan ko, yung kaibigan ko sabi niya, nagpupulis to, kailangan niya ng pera, binebenta yung cellphone. So binili, in short, sinabi ko sa nanay ko, binili namin yung cellphone. Pagbili namin ng cellphone, nalaman po namin na uso pa pala noon ang China phone.
Peke pala yung cellphone. So, nung pagkaan namin, hala, peke pala to. Dahil si Dwight ay wala pa masyadong wisdom, ang ginawa ko po noon, binalik ko yung cellphone. Sabi ko, uy, peke to. Sige, babalik na lang namin yung pera. O, binalik ko, hindi binalik yung pera. So, ako yung nakikipag-transact, kinakausap ko, pinupuntahan ko siya sa school niya, hindi ko maabot-abutan, sobrang depressed ako dahil sabi ko, hala pa paano yun, yung pera na pinagkatiwala ng nanay ko, nawala. Siyempre, hindi po madaling kumita ng pera. Mga magkano noon? Para mga 5,000 ata yun. 5,000 that time is like, pwede ka na magpa-college noon. Ngayon po ay pang grocery na lang. So that was 5,000 pesos. And that 5,000 pesos, hindi ko siya mahanap-hanap. After school, pupunta ako dun sa tao na yon. Ang lungkot-lungkot ko for 2 weeks. Hindi ko alam pa paano ko sasabihin sa parents ko. And that moment, naglakas loob na ako, sabi ko sa mom ko, Ma, hindi na naibalik yung pera. Nawala yung pera na. Alam niyo, sagot ng mom ko, hayaan mo na yun. Pamigay na lang sa kanya. Bahala na siya kung ano yung gawin sa kanya. Parang gano'n, sabi ng mom ko. Sabi ko, ganun lang? Na tinago-tago ko siya for weeks, na hirap ako. Ang kailangan ko lang pala gawin ay sabihin sa parents ko, maging honest lang ako, ayun, okay na ako. Wala na, tapos na. Kasi ang nangyayari sa atin, kinukulong natin, ayaw nating sabihin, ayaw nating i-open up, lalo na sa mga mahal natin sa buhay. Alam niyo po ba, even si David became honest with his feeling. Sabi niya, sa Psalms 42:5, why are you cast down, O my soul, and why are you disquieted within me? Hope in God, for I shall yet praise Him for the help of His countenance. Makikita po natin na ang ginagawa niya po ay aware siya sa kanya nararamdaman at ibinigay niya yon sa Panginoon. Because true healing starts when we acknowledge, Lord, I'm not okay and I need you. Kailangan lang po nating aminin na hindi natin kaya tong gawin ng tayo lang. Kailangan po nating ipasa Diyos. Amen po ba? Gising pa? Yon. So, ang next item po ay O. Open up your heart. Judas betrayed Jesus, but there's one more. Yan po Disciple po siya na binetray si Jesus. Pero meron pa pong isa. Nag-deny naman kay Jesus. Kawawang Jesus naman to, no? Sobrang close niya. Ang daming nanakit sa kanya. Sabi po sa Luke 22:61-62, and the Lord turned and looked at Peter. Then Peter remembered the word of the Lord, how he had said to him, before the rooster crows, you will deny me 3 times. So Peter went out and wept bitterly. Peter, a friend of Jesus, denied him. Makikita po natin, dalawa po yan. Si Judas, binetray si Jesus. Si Peter, dinenay naman si Jesus, not once, not twice, but thrice. 3 beses. However, magkaiba po sila ng ginawa. Si Judas po, nag-remorse, but never opened himself to forgiveness. Pero po si Peter, umiyak siya, nalungkot siya, na-depress siya, pero nag-turn back to Christ. Alam niyo po, anong ginawa nung bumalik siya kay Christ? Ni-restore siya.
Ni-restore siya. Kung makikita po natin sa John 21:15 to 19, nung muling nabuhay si Jesus, nagpakita siya kay Pedro. Sinabi niya, Peter, do you agape me? Yung love mo ba ako? Alam niyo po ang sinagot niya, yes, Lord, I phileo you. Ano po yung ibig sabihin nun? Yes, Lord, brotherly love. Tinanong uli siya. Pero sinabi ng Panginoon, feed my lambs. Yan. Tinanong uli siya, Simon, do you agape me? Ano po sinagot niya? Yes, Lord, I phileo you. Tend my sheep. This is a restoration again. Alam niyo po, ginawa ni Jesus, binaba niya. Peter, do you phileo me? Tama, Pastor, phileo, no? Do you phileo me? Sinagot uli at nalungkot si Peter. Yes, Lord, I phileo you. Si Lord na yung nagpakababa. Bumaba siya. Ano po sabi niya? Feed my sheep. You know what happened? This is not only forgiveness, but it is also a restoration of Peter's leadership. Alam niyo po, God does not abandon the anxious, the depressed, or the fallen. His grace restores those who turn back to Him. Ang ginawa ni Pedro, bumalik siya. Bumalik siya kay Jesus. At alam niyo po ang ginawa, pinatawad po siya. At hindi lang siya pinatawad, ni-restore completely. Kaya mga kapatid, failure is not final when we turn to Christ. Many of us failed. Ang inyo pong lingkod, nag-fail several times. Nag-fail ako several times. But God is always good, who always turns my failure into victory. My failure didn't stop there. Alam niyo po, He was able to bring me back. At mga kapatid, I'm not sure. Baka sa inyo po laging puro victory lang. Pero if someone of you ay naka-experience ng failure, don't worry. It is not final. Ano pong kailangan nyong gawin? Turn back to Christ. Amen? Pakisabi po sa katabi nyo, turn back to Christ. Amen. Next po ay letter P. Pursue community and prayer. Ang meron po tayo itong community na ito po ay sama-sama tayong nagtutulungan. Hindi po naghihilaan, ha? Sama-sama po tayong nagtutulungan. Si Judas, ang ginawa niya po, in-isolate niya ang sarili niya in despair and killed himself. Pinatay niya ang sarili niya. He hanged himself. Pero si Peter po, anong ginawa niya? He stayed within the circle of disciples, even in his brokenness. Sino po dyan yung kapag depressed, gusto ako lang mag-isa? Siguro marami po sa atin. Yung kinikimkim lang, dahil ayaw natin Ayaw nating, mahal ko family ko, ayaw ko i-share, ako na lang. Diba? May mga ganyan po ba sa inyo? Yung nagwo-walling? Wala naman. Sige. Napaka-perfect po talaga ng mga taong nandito. So, anxiety and depression thrive in secrecy and isolation, but healing grows in prayer and community. There is power in prayer. That's why I am encouraging every one of you who is not able to come every Friday prayer meeting, please join. And you can share. It is a safe space po. Hindi para i-marites na, alam mo ba, ganito nangyari kay ganito. No, that will be a safe space where you can
share. Alam niyo po, sabi kasi sa James 5:16, confess your trespasses to one another and pray for one another, that you may be healed. The effective fervent prayer of a righteous man avails much. It does not only about physical issues, but also about whatever situation you are facing. You can say it to the people whom you can trust. Kaya po sabi dito sa Galatians 6:2, bear one another's burden and so fulfill the law of Christ. Alam niyo po, iba yung feeling po kapag po meron kayong nakakausap. Pero po hindi yung nakakausap na, tara, iinom mo lang yan. Pagka inom mo, wala na yan. Hindi po eh. Iba yung, tara, pray tayo. Di ba? Iba yung feeling na, ano yung nararanasan mo? Pray tayo. Sorry po, mag-share po ulit ako ng kwento. Ako po ay na-depress sa Kuwait dahil sa nangyari sa akin. Na-depress ako out of work and so on, pero one day lang. Alam niyo po kung bakit? Kasi po, yung kasama ko po, siya yung umiiyak. Iyak nang iyak yung kasama ko. Yung mami na tinatawag ko. Kasi parang kapitbahay lang namin. So siya yung umiiyak para sa akin. Sabi ko, ay, sige, hindi na ako iiyak. Umiiyak ka na eh. So from that point, tumigil ako sa pag-iiyak ko at okay na ako. Iba pala ang feeling kapag mayroon kang kasama. Kaya mga kapatid, don't struggle alone. Join life group, cell group, Bible study, open up to a trusted brother, sister, and pray together. Sino po dito mga wala pang mga disciplers na tinatawag? Yung mga wala pang mga life groups. Pakitaas po kamay. Mga perfect talaga na naman sila, oh. Lahat meron. Sige po, papatayuin ko lang po yung mga leaders natin para alam nyo kung sino yung mga pwede nyo ring i-approach. Para po sa men, kasi po hindi pwedeng babae sa lalaki. Baka ang pag-usapan nyo na po ay ligawan. Maging evangeligaw at disciple chicks. Hindi po pwede yan. So para po sa mga katatayan, andyan po ang ating pastor. Pastor, pakitaas naman po ang kamay. Ayan. Para sa kananayan, ang asawa po ng ating pastor, ayun po, nasa pinakalikod, at gayon din po si Teacher Grace. Kaya po, Teacher Grace, pataas po. Para sa mga kananayan, pwede nyo po silang i-approach. Para po sa mga youth, yan, meron po tayo si Brother Jed. Yan, Brother Jed, pataas ang kamay. We have rin si Sister Daff, youth or young adult. Yan, pwede rin si Teacher Sarah. Si Teacher Grace Moral, ayan po, pwede nyo po silang i-approach. Sa mga bata po, baka may nade-depress, paki-approach po si Scarlett. Ayun po siya, ayan. Pakikausap na lang po. So, if you don't have one, start approaching someone. Pakisabi sa katabi mo, wag mong sarilinin. Huwag mong harapin mag-isa. Pakisabi po, huwag mong harapin mag-isa. May likod ka pa. Okay? Next one. Embrace God's grace and promises. Nung makikita po natin, si Judas, he was remorseful, kaya nagbigti po siya. He was remorseful. Alam niyo po ba ang kabaligtaran nun? Kapag remorse ka, sinasabi mo, I am guilty, I cannot be forgiven. Wala nang solusyon sa aking kadramahan. Ganun na lang po yun. Pero when there is repentance, I am guilty, but Jesus can forgive me. Ang tanong, naalala po ba yun ni Judas? Unfortunately, no.
In 1 John 1:9, it is clearly said, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. God can forgive us. For 3 years kasama niya na itong Jesus na nagpatawad, itong Jesus na hindi nag-persecute ng tao even though yung mga may kasalanan. Itong Jesus na nagpatawad, pero bakit mo nakalimutan? Nakalimutan niya ang grasya ng Panginoon. Nakalimutan niya. At alam niyo po ba, in the Bible, there are 7,487 of promises to mankind. Ang dami natin pwedeng panghawakan na promise ng Panginoon. Ilan na lamang dyan, sabi sa Psalms 34:18, the Lord is near to those who have a broken heart and save such as have a contrite spirit. Be anxious for nothing, but in everything by prayer and supplication, with thanksgiving, let your request be made known to God. At ano po yung promise ng Panginoon? And the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and minds through Christ Jesus. That is the promise of the Lord. Ang dami natin pwedeng panghawakan. During that time na wala akong pera, sabi ko, ano nang gagawin ko? Pero sabi ko sa Panginoon, Lord, you said in your word, do not worry about tomorrow, let tomorrow worry about itself. As it is written in Matthew 6:34. Alam niyo, binigay ng Panginoon sa akin. Pinag-judge ako, 2 lang ang pera ko. Yan, lagi kong tinetestify yun. From 2,000, it became 3,000 pesos during that time. Because God is faithful. God has a lot of promises na pwede nating panghawakan. Amen po ba? Kaya po, pakisabi sa katabi nyo, patapos na. Gumising ka na. Kung natutulog po. Pero praise God, pakisabi sa katabi nyo, God is good. Grabe. Amen. God is good all the time. All the time, God is good. But take note, whatever we are facing, we always have to remember God's goodness and God's greatness. At take note, hindi po ito para lamang sa mga mahihina. Ang anxiety and depression po ay hindi lamang po para sa mga hindi kasi ako nakakapagbasa ng Bible eh. Meron po akong ipapakilala sa inyo, yung mga katropa ko po. Kilala niyo po ba ito si Pastor Jared Wilson? Siya po ay pastor ng Harvest Christian Fellowship Church. At ito po si Pastor Andrew Stacklane, Inland Hills Church. Alam niyo po, nasa 15,000 yung members niya. At alam niyo po, itong si Pastor Jared Wilson, he is a person who is an advocate of mental wellness. Talagang ina-advocate niya. At ito si Pastor Andrew Stacklane, he is preaching about depression and anxiety from nag-sabbatical leave siya. At ito po, anak ni Rick Warren, si Matthew Warren. All of them killed themselves. Nagpakamatay. Pastor, nagpakamatay. Anak ng pastor, nagpakamatay. Wala pong exemption. Even pastors are facing depression. Even yung mga leaders nyo, baka kapag hindi nyo natatanong, mga kumakanta na rin yung, gusto ko nang bumitaw. Hindi natin alam. Baka mamaya habang nasa CR yan, nagwo-walling na yan.
Bakit kaya? Pero, mga kapatid, it is a good reminder to all of us that this issue ay hindi issue lamang ng iilang mga tao. Hindi to issue na porke malakas ka, okay ka na. It is a good reminder to all of us. As it is written in Matthew 11:28-30, "Come to me, all you who labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy and my burden is light." Alam niyo po, this is a reminder to all of us. Sa mga time na nabibigatan po tayo, kailangan lamang po natin alam kung sino ang lalapitan natin. Alam po natin kung kanino natin ibibigay ito. Because wala pong exemption ang na-experience na depression and anxiety. Nung isang araw, yung isa nga po, di ba, si Pastor Andrew Stocklane, a week before siya magpakamatay, he was sharing about depression. Nag-sabbatical leave siya kasi umalis sila ng lugar nila dahil may yung ang tawag doon, yung may sumusunod palagi sa kanila. Nag-worry siya, ang dami nangyari. And then, a week before siya mag-sermon about depression, nagpakamatay siya. In Jesus' name po, ako po ay okay naman po sa ngayon. Pero what I'm saying, there's no excuse. But let's always be reminded and ask, pakitanong po sa katabi niyo, kamusta ka? Okay ka lang ba? Alam niyo po, lagi sasabihin niyan, okay lang. Kaya alam niyo po, sa cell group po namin doon sa Azalea, we start ng kamustahan. Sa tanong namin, kamusta kaya? Kamusta ka? Sasagutin nila, okay lang po. Di ba? Typical yon. Kaya ang tanong ko po, pero, kasi magkakwento na sila, pero ganito po kasi nangyari. Kaya po, going back to the title, bakit ba when life gives you tangerine? This is a famous proverb of when life gives you lemon, make a lemonade. May mga time po na everything is bitter, everything is sour, pero make it as an opportunity to grow. Make it as an opportunity to learn. In Korea, they use the word tangerine dahil it's a famous fruit po, yung tangerine. Iniisip ko po kasi kung ano yung famous sa atin. When life gives you mango. Green mango, para maasim. Make a green mango shake. Ayun. So pwede po natin. If Judas remembered yung grace ni God, baka ngayon siya ay isang testimony na. Na kahit pala mag-betray ako, ay patatawarin ako ng Panginoon. Though I know that He is forgiven. But now, we are talking about Him and reminded that we can surrender everything to the Lord. Mga kapatid, what we have to do is to surrender everything to Him. What we have to do is to give everything to Him. It is a reminder, honest reflection on our struggle. We have to be true with our feelings. Alam po natin dapat, yung nararanasan natin. Open up your heart, bring your burden to Christ. We have to bring our burden to Christ and pursue community and prayer. Wala po masamang humingi ng tulong. Tama po ba? Walang masamang humingi ng tulong. We have to stay connected to God's people. Kaya po sa mga kapatid nyo ngayon, mga katabi nyo ngayon, kapamilya nyo, maaaring yung iba dyan pagod na. Lalo na po sa mga nanay. Kahapon po ay nagkaroon ng meeting po ang cell group.
Sa akin po kayo tumingin, huwag kayo masyadong tumingin sa dito sa sign na to. Ayan. And you can start playing. Ayan po. Kapag po, mga kapatid, yung mga nanay, yung mga kananayan, sa sobrang busy nila sa kanilang pagtulong, sa kanilang mga pag-asikaso, sa kanilang mga pamilya, ang nangyayari po, wala na silang time sa kanilang sarili. Amen? Di ba? Na-experience ba yan ng mga kananayan ngayon? Di ba masyado kang busy sa lahat ng bagay hanggang napagod ka na? Kaya po sabi nung yung sa cell group namin kahapon, yung mga kananayan, sobrang saya daw po nila noong nakikipag-usap sila, na i-share nila. Sobrang saya daw po nila noong nakikipag-usap daw po sila sa kanilang mga kasel dahil at least meron silang mga napagsasabihan. At alam niyo po, hindi lang sila nakakaisang oras mga nakakadalawang oras, mahigit pa daw sila. Kwentuhan lang. Because this is the time for them to rest. And embrace God's grace and promises. We have to renew our mind with God's promises. Lagi lamang nating tandaan yung promise ni Lord para sa atin. Amen? We need to find hope in the Lord. So may I request everyone again to please stand. Let's pray. Because I don't know, maybe some of you nahihiya na sabihin na ako ay nakakaranas nito. Or maybe some of us, parang ikinakahon natin ang na-experience natin. But what we have to do is just to simply trust and give everything to the Lord. For a moment of silence, a moment of worship, let's give everything to the Lord. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. As we sing again the song, let's believe in the promises of the Lord, for He is our way maker, promise keeper. He's our miracle worker. Let's pray for our hearts and surrender everything to the Lord. Hallelujah. You are here, moving in our midst. I worship you. O Panginoon, Worship Lord, we you. worship your name. You are here. We praise your name. Working in this place. I worship you. I worship you. You are Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are here, touching every heart. Mga kapatid, now is the time to give everything to the Lord, to surrender everything to Him, to give everything to You Him. are here, Oh, mending every heart. I worship you. I worship you. You are here, turning lives around. I worship you. I worship you. You are here,
Panginoon, narito po ang inyong mga anak. Narito po ang inyong mga anak. Maaring ang ilan po sa amin ngayon ay nabibigatan. Panginoon, hindi po namin alam ang aming nararanasan. Maaring ang ilan po sa amin ay pagod na sa pag-aaral, napapagod sa expectations ng aming pamilya, ng aming mga magulang. Feeling namin kami ang nagtatrabaho pero hindi pa rin namin nare-reach yung mga target and goals namin. O maaaring pagod na sa ginagawa sa tahanan. O baka, Panginoon, nagiging burden na rin ang ministry. Nadidisappoint sa mga nakikita namin. But Lord, right now, thank you for reminding us to focus on you, to hold on to your promises, oh God. To come, oh God, doon sa start kung saan nung nakita ka namin na in love kami. Lord God, maybe some of us has this something na bigat kami, problema na feeling namin hindi na namin kaya. But Lord, thank you, oh God. Dahil nire-remind mo kami, Panginoon, na meron kaming dakilang Diyos. Na meron kaming dakilang Diyos na mas malaki kaysa sa aming kinakaharap na problema. Na anuman pagsubok na aming kinakaharap, kami ay may sasandigan. Meron kaming Ama na aming lalapitan. Meron kaming kaibigan na laging nandyan. Lord God, reveal your face, oh God. Those who are so tired right now, may they find a rest and peace unto you alone. Panginoon, naniniwala kami na walang aksidente. Walang aksidente na kami ay nagkasama-sama ngayon. Dahil, Panginoon, naniniwala kami that you allow these things to happen for our very reason, oh God. And Lord, right now, we would like to simply glorify you and worship you and declare your goodness. And right now, we surrender everything to you. Ikaw, gawa ng kaaway, wala kang magagawa. We break right now any generational curses, any sickness, any mental health issues, anything that troubles us right now, we declare the mighty name of Jesus Christ, because there is power in the name of Jesus. There is healing in the name of Jesus. There is victory in the name of Jesus. And we declare in the power of the mighty name of Jesus Christ, Lord God, there will be repentance. There will be restoration. Your grace is abounding. Your love abounds to every one of us. Maraming salamat, Panginoon. We have the confidence right now, and we surrender everything in the mighty name of Jesus Christ. Amen and amen. Hallelujah. You may be seated.